Good morning! Narito na naman po tayo sa ating pong devotional online. Akin pong binabati ang lahat ng mga namamahala ng ating pong Quezon City Female Dormitory sa Camp Karingal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at ganun din ang ating pong mga miyembro ng ating pong Word of Hope Ministry sa dormitoryong ito. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay hango po sa aklat ni Lucas. Luke chapter 4 verse 8. And Jesus said to him, "Get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." Yan. So, ito po mga kapatid ay ang temptation number 2 ng ating pong Panginoon. Ito po ay according to the chronology and the mentioning of the temptations in the book of Luke. Before going further, I would like to make mention that in the book of Matthew and that of Mark, ang number 2 na ito ay number 3 doon po sa aklat ni Mateo. Ganon din kay Mark. So, the temptation number 2 that we are talking of here is according to the book of Luke. What is the background of the scripture that we read today? If we take a look back at verse 5, ang sabi po dito, the devil taking him up on a mountain showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. At ito na po yung ating binasa. And Jesus answered and said to him, Get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. All praises be unto the Lord for the reading of His word. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na minsan pa kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon upang makapagnilay-nilay sa inyong mga salita. Pangunahan po ninyo kami sa amin pong gawain upang sa ganon, Panginoon, amin pong makita ang kagilagilalas na katotohanan sa inyong mga salita. Buksan po ninyo ang aming spiritual na tainga ng amin pong marinig ng maliwanag at amin pong maintindihan ang mga aral na gusto niyo pong ibigay sa amin ngayong umaga. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Out of the scripture that we just read today, I would like you to remember 3 important things. Number 1, yan. Ang unang-una po ay makikita po natin sa verses 6 to 7. Let's include 5, no? Yan. And teaching Jesus to fulfill His purpose through compromise. Yan. Ano po ba yung tinatawag nating compromise? Compromise came from the archaic French word compromittere, o kaya sa Latin word compromisos. And com meaning together, promittere, promise together. And according to the Oxford Dictionary, compromise means an agreement, an understanding, a settlement, a trade-off, a give and take. It is to settle something by mutual concession or accepting standards that are lower than desirable. Yan. Kaya po yung mga iba, kahit na po hindi pwede, ay pwede na, pinapalusot na lang. Yan. They are compromising their positions. Bring to disrepute, thereby function less effectively through reckless behavior. And ano po yung elements, the anatomy of a compromise? Yan.
Unang-una po, makikita po ninyo yan sa verses 5 to 6. Ano po sabi? Then the devil, taking him up on a mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Yan. Ano po sabi dito? Satan enticed Jesus by showing all the kingdoms. Verse 5. The devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms. Yan. Baka mga kapatid, meron pong aali-aligid sa inyo, meron pong lalapit-lapit sa inyo kung ano-ano ang ipinapakita. Yan. Yan po ang umpisa. Tingnan po ninyo si Satanas. Dinala ang ating Panginoon sa mataas na bundok at kanya pong ipinakita ang lahat ng kaharian. Ayan. At ang gloria ng mundong ito. Ang sabi niya, tingnan mo. Ayan. Panandalian lang. Pinakita niya. He showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Pagkatapos niyang maipakita, ano sabi, verse 6, and the devil said to him. Ayan. Ano po sinabi? Kasunod, matapos niya ipakita, Satan's claim. Ayan. First, it was an enticement. Para ma-entice ang isang tao, may mga ali-aligid sa atin. Ano po ang ipinapakita? Kung ano-anong ipinapakita. Ayan. Kahit bawal, minsan ipinapakita na. Ayan. Tapos, ano po sabi? Next, the claim of Satan. Ano po sabi niya? All this authority I will give you and their glory. Ayan. For they have been delivered to me. Ayan. He laid claim to it. I control the world. I control its glory. Ayan. And then, ano kasunod? Ipinakita, claim na kanya, walang ibang makapagbibigay niyan sa iyo. Ako lamang, akin yan. Ayan. And then he made the offer. What was the offer? I will give the world to anyone I wish. Ayan. Doon po sa dolo, I give it to whomever I wish. Ayan. First, unang-una ang kaaway kung ano-anong ipinapakita, aali-aligid lang muna. Ayan. Pagka na-entis ka na, ang sabi niya, akin yan. Hindi mo makukuha sa kahit na kanino. Sa akin lang yan. And then, he offers you. Gusto mo? Ayan. Hindi ka na makatanggi. Ayan. He is going to make you concessions you cannot refuse. Ang sabi niya, I will give it to anyone whom I wish. And then the condition. Ano po condition? The condition is contained in verse 7. Ano po sabi sa verse 7? Ayan. If you will worship before me, all will be yours. And ang sabi po niya, the condition, worship and follow me. Ganyan po ang gawain ng kaaway. Nya po, ito po ang purpose kung bakit iniisa-isa po natin ang temptation. Temptation number 1, natapos po natin nung nakaraan. Ngayon po, temptation number 2, that we are going to have a look into these temptations. Ano po ba ang mga rason behind why our Lord Jesus Christ reacted as He did? And kaya po, tandaan ninyo, ang kaaway ay ali-aligid lang. Amen. At kung ano-ano ang kanyang ipinapakita to entice you. Ayan. And then, pagka na-entice ka na, sasabihin niya, akin yan. Hindi mo makukuha sa kung kani-kanino, sa akin lang yan. Ayan. And then he will make you an offer you cannot refuse. I will give it to you if, ano po kondisyon? Worship me. Follow me. And my dear brothers and sisters, many among us, brothers and sisters, are enticed by the enemy to climb up mountains and there offered whatever you want in exchange for our loyalty and worshiping the enemy.
following the worldliness of the inducer, the enemy and his minions. My dear brothers and sisters, I would like to tell you, the power and glory of the world encompasses wealth. Sino nga ba naman ang ayaw ng magandang tahanan, yan, ng malaking lupain, ng magandang sasakyan? It encompasses influence, your authority, your fame, your position in society. At higit sa lahat, ang ating katagumpayan. Sino nga ba naman ang ayaw ng mga yan? Mga kapatid, gusto ko lamang sabihin, marami sa atin, tayo ay ginuguyo ng kaaway upang tayo ay umakyat sa bundok, at doon sa bundok na yon, tayo ay binibigyan ng alok, ng offer, ng gustong-gusto po natin. Ano po kapalit? Ang ating loyalty, ang ating pananambahan sa kaaway. Mga kapatid, beware. With the above taking place in the life of any Christian, he falls into the trappings of the deceiver and his minions, and in the process have compromised his behavior and standards, loyalty and faithfulness to God, his ministries and missions. Kaya po, mag-ingat po tayo sa lahat ng mga ito na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Ang Kristiyanong ito, pag hindi po siya mag-ingat, ay nalalaglag, nahuhulog sa mga trappings, sa mga panlilinlang ng kaaway at ang kanyang mga kampon, at ang nangyari, nakokompromiso ang kanyang standards, ang kanyang loyalty at ang kanyang katapatan sa Diyos, sa kanyang ministeryo at pati na ang kanyang pagmimisyon. Mag-ingat po tayo. It is not at all wrong to pursue our ambitions and most of all our calling. Yet, my dear brothers and sisters, in the course of our pursuit, let us be mindful of the evil trappings and not obey and follow the evil one and his minions. Ano po sabi sa Romans 12:2? Be not conformed into the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to test and approve that which is good, that which is pleasing, the perfect will of God. And hindi po dapat tayo padadala sa kung ano ang ating nakikita. Huwag po tayong makiayon sa ginagawi ng mundong ito. Subalit, magbago po tayo. Be transformed. How? By the renewing of our minds. Kung ang isang tao ay kaaway mo, lagi ka na lamang inuudyok para awayin mo siya, huwag kang pahulog doon sa gusto niya. Bakit po? Ang away, nangyayari lang yan kung yung dalawa talagang mag-aaway. Kahit na anong gawin niyang away ng away at pinoprovoke ka, kung ikaw ay hindi mo naman siya pinapansin, walang away. Bakit? Kailangan po dalawa para magkaroon ng away. Pero kung away man siya ng away sa'yo, hindi mo naman pinapatulan, wala pong away. Baguhin mo ang be transformed by the renewing of your mind. Renew your mind. Kung inuudyukan kang magalit, huwag kang magalit. Amen? 1 John chapter 2, 15-16. Ano po? Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of this world. Amen. Huwag po nating pakamahalin ang mundong ito at kung ano-ano man ang mga alok nito. Ano po yung kanyang mga alok? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Ang mga ito po ay dito lamang po sa mundo. At anuman ang mga bagay-bagay na nandito sa mundong ito, ang mga ito po ay lumilipas. Amen?
ito po ay sa mundong ito at ito ay hindi sa Ama. Hallelujah. Unang-una na gusto ko pong sabihin sa inyo, when you are enticed by the enemy to fulfill your ministry, do not do it by compromise. Amen? Now, pagka nakompromiso ka, baka akala mo, dinala ka na ng kaaway doon sa tuktok ng bundok. Sasabihin mo, tayo-tayo lang naman, dalawa lang tayo, walang nakakaalam. Yan. Pagdating ng panahon, pagsisisihan mo. Bakit? Nakompromiso ka na. Hallelujah. The anatomy of a compromise. Unang-una, ang kaaway, lalapit-lapit sa iyo, aali-aligid, kung ano-ano lang ang ipinapakita sa iyo. Then when you are enticed, what he is going to tell you, akin yan. Wala kang ibang mapagkukuhanan yan. Sa akin lang yan. And the claim will be, I own it. And after claiming it, he will induce you. Amen? Ano po sasabihin niya? I will give this to you because it has been given to me and I will give it whomever I wish. And the one condition, worship and follow me. Huwag po tayong pakokompromiso, mga kapatid. Pangalawa na gusto ko pong sabihin sa inyo, the answer of our Lord Jesus Christ. Ito po yung ating sinabi, ang binasa ang ating pong key verse, verse 8. Ano po sabi? And Jesus answered and said to him, Get behind me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. And hallelujah. Ano po gusto kong sabihin sa inyo dito? Yang sagot po ng ating Panginoon, wala nang patumpik-tumpik. Ayan. Outright rejection. Kapag ka po merong lumalapit sa inyo, pagkatapos ginogoyo kayo kung ano-ano ang inaalok, kung ano-ano ang ipinapakita sa inyo, we must do like our Lord Jesus, what He did. We must reject it outright. What did He say? Get past behind me, Satan. Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Ganon din po tayo. Kapag ka po napipiho po ninyo, nakasiguro po kayo, nilalansi at nililin lang lamang kayo, ginaganyak kayo para kayo ay gumawa ng hindi tama, and lower your standards by giving you offers that you cannot resist. Yan. Be strong, my dear brothers and sisters, and repudiate them outright and tell them, get behind me. Yan. Umalis ka sa harapan ko. Baka hindi ako makapagpigil. Yan. Ginuguyo mo akong magkasala. Amen? Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Ano po sagot niya? Dinagdag niya doon. Matapos niyang sabihin, umalis ka sa harapan ko. Yan. You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Amen? Worship the Lord, God only, and no other. Do not love the world, and be not enticed with the ungodliness of the sinful world. Be mindful always of the lies of the enemy. Hallelujah. Huwag po nating mahalin ang mundong ito at ang kanyang mga alok na iba't ibang hindi makadiyos upang ikaw ay magkasala. Yan. Mga hindi makadiyos na gawain. Yan. Hindi dapat na gawin. Yan. Para ikaw lamang ay magkasala. Pakaisipin po natin lagi, mga kapatid, ang mga kasinungalingan ng ating kaaway. Hallelujah. Hallelujah. Kinakailangan tayo po ay manatili. Amen. Natapat sa ating Panginoon. Bakit po? Habang ating pong hinihintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. For the grace of God that brings salvation has appeared to us. Yan, katatapos lamang po. Teaching us that we are going to deny ungodliness. Amen. And worldly lusts, that we should always be mindful,
soberly, righteously, and godly in this present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Yan, habang po tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, manatili po tayong tapat. Yan. Amen. That we must be truthful. We must be faithful to Him. Hallelujah. Hallelujah. We must be pure. And our degree of purity to the Lord is dependent upon our obedience to His will. Para po ninyong malaman, kayo po ba ay totoo sa ating Panginoon? Alamin po natin ang kanyang kagustuhan. Amen. At ang kanyang kagustuhan lamang ang ating gagawin. It is the degree of our purity before Him. How? Lahat ng gusto mo, ihilera mo sa isang banda, at lahat ang gusto ng ating Panginoon, His will, on the other side. Amen. Kapag ka ang gusto mo ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon, kalimutan mo na ang gusto mo, sundin mo ang kagustuhan ng Diyos. Hallelujah. Not my will, Lord, but your will be done in our lives. Hallelujah. First, when the enemy entices you and he shows you many things and claims his ownership upon them and offers you in exchange for your loyalty and worshiping Him, brothers and sisters, beware. Huwag po nating papatulan anuman ang enticement ng kaaway sapagkat siya ay numero unong sinungaling. Ang ating kaaway, the enemy and his minions, uses lies to entice many among our people para ikaw lamang ay agawin sa kamay ng Panginoon kung ano-anong kasinungalingan ang kanya pong sinasabi. Mag-ingat po tayo. Pangalawa na gusto ko pong sabihin sa inyo, po nating ikokompromiso ang ating pong misyon para sa Panginoon. Number 2 that I would like to tell you, we must be like Jesus. Repudiate straightforward the enemy. Get past behind me, Satan. And then we come up with the Word of God. It is Deuteronomy chapter 6 verse 13. Yan. Ano po sabi niya? You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Hindi po tayo basta-basta nananambahan ng kung ano-ano. Yan. Unang-unang sasambahin natin ang ating Panginoon. Siya lamang at wala nang iba. Wala nang ibang pagsisilbihan. Wala ka nang ibang i-worship o sasambahin. Amen? Pangatlo na gusto ko pong sabihin sa inyo. Kumusta ka, kapatid, sa harapan ng temptation? Sino nga ba naman sa atin ang hindi nasusubukan, hindi humaharap ng mga pagsubok sa ating buhay? Lahat po tayo. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa iyo, para iyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok nitong buhay na atin pong kinakaharap, number 1, know the Word of God. Nakita po ninyo ang ating Panginoon, para po niya labanan ng kaaway. He quoted scriptures. Yan. Deuteronomy 6:13. Ano po sabi? You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Hallelujah. Kapag ka po sa harapan ng pagsubok, ikaw ay nahihirapan, ikaw ay hindi makapagdesisyon. Yan. Tiklop tuhod po tayo. Ang ating mga palad ay nagsama. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Bakit po? Prayers have brought more wonders this world has ever known. Hallelujah. Kapag ka po ikaw ay nagsusumamo sa Panginoon,
Hindi mo pa binubuka ang iyong bibig, ang ating Panginoon ay gumagawa na ng hakbang para tugunan ang inyong hinihiling. Hallelujah. Alam na alam ng ating Panginoon kung ano ang ating mga pangangailangan bago pa natin ibuka ang ating bibig at humiling. He already is taking steps way ahead to meet your needs. Hallelujah. Hallelujah. He is our Jehovah Jireh. He is the one supplying us all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Oh, we praise you, Lord. Know the Word of God before any temptation. Bakit? Ito po ang ating pananggalang. Ito po ang ating defense. Ito rin po ang ating opensiba. Ayan. Pray. And lastly, gusto ko pong sabihin sa inyo, ano man ang mangyari, ano man ang pagsubok na iyo pong kinakaharap, pagkatapos mong manalangin, kinakailangan po, keep the faith. Hallelujah. 3 things that I would like you to remember. When the enemy comes over and teases you by showing you so many things, and then claiming them and offering them to you in exchange for your loyalty and worshiping Him, beware. Do not ever compromise your purpose, your ministry, your calling by all these lies of the enemy. Number 2, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, be like our Lord Jesus. Be straightforward, repudiate the enemy. Gayahin po natin ang ating Panginoon. Ang sinabi po niya, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Yan. Mali ang ginagawa mo. Yan. Do not make me sin before my God. Why? Ang sabi po ng ating Panginoon, you shall worship the Lord your God and Him only you shall serve. Hallelujah. Lastly, mga kapatid, sa buhay nating ito, tayo po ay dumadaan at dumadanas ng mga pagsubok. Sa harapan ng pagsubok, remember to use the Word of God. They are our sword against the enemy. Pray and keep the faith. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Na minsan pa kami po ay nakapagnilay-nilay sa inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aral na inyo pong ibinigay sa amin ngayon. At ganon din, itinataas po namin ang inyong mga anak dito po sa female dormitory ng Camp Karingal. Lord, we lift them up before you. Ano man ang kanilang mga pinagdaraan ng mga pagsubok, Panginoon, you gave them all these trials. You allowed these trials na kanila pong kakaharapin sapagkat alam po ninyo na ang mga ito ay kayang-kaya po nilang mapagtagumpayan. Amen. You are giving them your indwelling, your enablement upang sa ganon they would end up victorious over any trials and temptations that they are facing in this world, Lord. Hallelujah. Ang importante lamang, we have to keep the faith. We have to hold on. Manatili po kaming tapat, Panginoon, sapagkat kayo ay tapat sa bawat isa sa amin, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Lord. Hallelujah. We lift each and every one of them, sino man sa kanila ang mayroong karamdaman, itinataas po namin sila sa inyong harapan, sa trono ng iyong awa at pagpapala, Panginoon. You are able and capable of healing all of them, for every believer has a share in your divine healing. You are our divine healer, Lord. Kayang-kaya po ninyo kaming pagalingin sa anumang mga karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, sino man sa kanila ang nalulungkot, sino man sa kanila, Panginoon, ang nagagalit,
Hinihiling po namin, Panginoon, ang lahat ng mga problema namin ay amin na pong isinusuko at ibinibigay sa inyo. And in their instead, Panginoon, ibigay po ninyo sa bawat isa sa amin ang mga binhi ng pag-ibig. Ang binhi ng magandang kalooban, Panginoon, upang sa ganon amin pong maintindihan the understanding, the respect, and the successful dealing with one another. Upang sa ganon, Panginoon, wala pong iba sa amin sapagkat kami po lahat ay magkakapatid, Panginoon. Iisa ang aming Ama, ang ating Amang nasa langit. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagkakataon na minsan pa kami ay nakipagniig sa inyo dito po sa dormitoryong ito. Itinataas din po namin, Panginoon, lahat ng mga administrador dito po sa dormitoryong ito. Continue to use them, Lord, in every way, sa lahat ng mga kapatiran na naririto. Use these administrators of yours, Panginoon, to be an instrument of your love, an instrument of your peace, an instrument of your mercy and grace. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po at maingat po naming ibinabalik sa inyo lahat ng papuri at pagsamba. Bayan ng Diyos, tanggapin ninyong pagpapala ng Diyos Ama, ang kalakasan at pag-ibig ng anak. Ganon din po ang pangunguna at paggabay ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Go serve the Lord. All of this, Father, we lift up to you in prayer. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Good morning.